So please Naku, be ito na ho. reminded, Mr. Cardema, Ayun ito na. reminder lamang po. Naku, Dito magbabanta sa na si committee Boy. ito, hindi nyo po Oh. pwedeng itaunt, Grabe naman yan. palakpakan, o Oh. insultuhin kahit sino. Paalala lang yan. The next time gawin mo yan, baka ikaw ang magsisi, ha? Just a Grabe, reminder. ang kapal na mukha nitong Thank you. si ano. Eto ho talaga mga congressman na to, matatapang lang ho sila sa mga kagaya nitong si Cardema. Pero dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bahag ho mga buntot nila. Dito sa video na to, yarin lamang hindi nakapagsalita kahapon sa hearing itong si Attorney Salvador Panelo. Pakinggan ho natin ang sagot niya doon sa isang congressman na bumanat sa kanya na kaya siya mas magaling pa daw siyang mag-English dito kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sa tingin ko, di naman ho mangyayari yun. Di naman ho kayo abogado, di ba? Yung si Atras Abante, binanatan niya itong si Attorney Panelo. Opening salvo pa lang ho niya, talagang binakbakan niya na itong si Attorney Panelo. Mamaya mga kababayan, sasagot itong si Attorney Panelo diyan sa mga banat na yan, itong si Atras Abante. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho mga kababayan. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Itong mag-asawang Cardema na ho na to, yung papanoorin ho natin dito kung paano pinagbantaan para sa atin pagbabanta yung ginawa nitong si Ace Barbers Itong si Cardema at yung hong asawa niya na pinagtulong-tulungan nitong mga congressman dyan sa Tuwadcom. Ha? Umpisa na ho natin ito mga kababayan. Again, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan sa baba. Ayun na nga, shoutout doon sa mga kababayan natin, yung mga OFW. Grabe, napakatindi ho ng pinapakita nilang suporta sa ating mga ginagawang reaction video dito. Shoutout ho muna natin yung mga OFW, yung mga kababayan natin talagang nakikipagsapalaran sa iba't ibang dako ng daigdig. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Atty. Salvador Panelo. Ito, pakinggan natin mga Ito kababayan. hindi mo ito nasagot kasi you have explained sa Rome Statute nga, Attorney Sal, and then sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos na, diba? Walang jurisdiction. But then, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin, and I quote, "If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers to process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to the established protocols." End of quote. Itong si Bersamin talagang ibang klase ho talaga tong lolo na to, no? Parang di ho siya naging Chief Justice. Alam ko naging Chief Justice yan, di ba? Dating Chief Justice yan. Sabi na nga walang jurisdiction kahit anong red notice pa dyan, pero hindi ho tayo abogado. Pakinggan natin itong si Atty. So, hindi ba ito babanggas na naging unang pahayag ng Pangulong Marcos na we will not cooperate and that walang jurisdiction ng ICC? With the statement of the Executive Secretary. Number one, ang sabi niya, if he voluntarily submit himself to the jurisdiction, that will never happen. Kasi habang sinasabi ni Presidente, sige, punta, kulong niyo na ako, habang buhay pa ako. Yung huling mga discussion, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction. Litisin niyo ako sa tao, Pilipino, husgahan niyo, kulong niyo ako, okay yun. Madalit sabi, hindi mangyayari yung he will submit himself. Now, assuming na payag siya, hindi pa rin pwede. You know why? Kasi magiging violation ng ating saligang batas yun. Na yung gobyerno, makikipag-cooperate ka, wala nga jurisdiction, ba't ka mag-cooperate? Yun! Ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Kasi ang saligang batas natin, sinasabi, ang trabaho ng isang gobyerno at ng Pangulo ng bansa ay proteksyonan mo ang iyong bayan. Pero pag ikaw ay nagpag-cooperate sa isang foreign entity or foreign Oy, Bersamin, makinig ka ha. Isa ka pa court, napapasukin, pakikialaman ang internal affairs mo, lalong-lalo na sa legal system, sinusuko mo ang kasarilan o sovereignty ng bansa. That means you are betraying the public trust na binigay sa iyo. Sinisira mo yung pagtitiwala ng bayan. At sa ilalim ng saligang batas,
yan ay ground para ikay tanggalin bilang presidente. Impeachable ground yan. Hindi Nako. gagawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Alright, Attorney Ayun na nga mga kababayan, bago natin tuloy ang ating kwentuhan, gusto ho muna natin pasalamatan yung mga kababayan natin na talagang napakatindi kung sumuporta diyan sa diyan sa comment section. Ibang klase ho silang magpakulay ika nga. Ito mega mega love shoutout ho muna natin itong si Jack Taylaran. Maraming salamat ho, Ma'am Jack Taylaran. Mega love shoutout ho. Ingat ho kayo kung nasan daw man ho kayo ng daigdig naro ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Grabe, tinignan ko yung itong YT ni Ma'am Arizayen. Ang gaganda ng mga sasakyan niya. Palakpakan ho natin. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Etong kay mega love shoutout din ho dito kay Fernie 2.0. Sir, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Canada. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Mega love shoutout. Shoutout na rin ho natin itong si Alcab 05. Sir, ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Maraming salamat. Mega love shoutout. Sir Alcab 05. Mega love shoutout din ho dito kay Lorna Ferguson. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo diyan sa kung nasan ako man ho kayo ng daigdig. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo. Ituloy na ho natin itong mga kababayan. Maraming salamat sa mga kababayan natin. Napakatindi kung sumuporta sa PH Update. Lagay lang ho natin dito to habang gumagana. Rizal, and after dun sa 13 to 14 hours na pagdinig, bilang legal counsel, nirekomenda niyo po ba sa dating Pangulo na muli pang humarap sa Quadcom? Naku. Hindi namin napag-usapan yun, pero given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila eh. Correct. Di mo napansin, bawat kongresista, 10 minutes ang binigay. But yung 10 minutes, hindi naman 10 minutes yun. Umaabot ng 30 to 45 minutes yun eh. Kasi Correct. ang Alam mo inuoras natin nila yan. Nakita natin yan. pagtanong mo lang. Yung sagot, hindi naman kasama sa oras yun. Kaya yung Correct. exposure nila, kaya umabot ng 14 na oras eh. Kasi exposure nila, ganun katindi. Kaya, kahit na naipaliwanag na ni Pero ang hinihintay ko talaga doon ito seryoso, yung 20,000 questions nito si Dan Fernandez. Wala man atang 20 doon sa mga tanong niya eh. 20,000 daw eh. Sabi ko, 20,000 to, parang pa-morningan tayo nito Wala man. Presidente Duterte. Sasabihin nila, sabi niyo ho kanina, ang ganito. Gusto kong malaman kung ganito. Pero nasagot niya na yun. Di ulitin na naman. Yung sumunod na kongresista, ganun uli. Pinapagod eh. Kaya sa tingin ko, wala na silang itatanong pa. Kaya kung ako si Presidente Duterte, huwag na siyang humarap. Correct. Yun nga, Attorney Sal, no? Kasi yun ang tinatanong ng mga kababayan, kailangan to bumalik sa Kamara si former President Tatay Diggs. Duterte. At I think, Attorney Sal, all in all, sabi ng mga netizen, patinding grandstanding yung nangyari. Pero gusto ko yung Correct. yung unang sabak pa lang, Congressman Brosas. Naku po. Sinabihan niya si Pierre, answer me yes or no. Naku. Tapos sinagot siya, di ba, Attorney Sal? Pagalitan siya. Doon nakumpirma nila, ay hindi pala pwede yung yes or no kay Digo. Doon nila na-realize, ay parang may mali. Hindi natin pwedeng pasagutin tong mama na to ng yes or no. Kasi yun libangan nila dyan sa Quadcom, di ba? Pasasagutin lang nila, answer me, yes or no. Ngayon pagka nagpaliwanag ka, yes or no lang naman na sagot. Diyan, sagutin mo yes or no. Ganyan sila dyan. You cannot make me answer yes or no. Ano ito? Hindi, ano ka, pulis? Iniimbestigahan mo ako? Pinapagalitan siya. Oo nga Feeling ko, Attorney Sal, na-vindicate yung mga Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at naligaw lang ho kayo dito sa PH Update, consider nyo ho na mag-subscribe para lagi ho kayong updated. Wala hong bayad dyan, nandyan. Subscribe button. I-click nyo lang ho yan. Yung mga resource persons sa Kamara na pilit sinasagot ng ng mga mamabata sa sagot na yes or no. Kahit Hindi ayaw naman nila sagot Hindi talaga dapat na yes or no. Kasi pag nag-yes ka, bakit ka nag-yes? Pag no ka, bakit ka nag-no? Para Correct. mabigyan mo ng pagkakataon, maliwanagan yung nagtatanong at yung taong bayan na nanonood. Mhm. Mm.
Nagkakaid O, kung kayo tatanungin ko, sinong mas magaling? Si Atras Abante o itong si Attorney Salvador Panelo? Tayo all the way, Attorney Salvador Panelo, hindi naman magiging abogado ng mga artista yan, kundi mahusay yan. Kaya nung bumanat itong si Atras Abante na baka mas magaling pa akong mag-English sa'yo. Medyo diskumpiyado ho tayo. Kaya nga nito si Panelo, medyo dispalinghado yung mga banat na yon itong si Abante. Diba? idea tuloy yung mga future resource person sa Kamara. Anong isasagot? Sakaling tanungin sila ng mababatas na, answer me yes or no. Pero kahapon, alam mo, behave pareho. Behave ang Quad Committee. Correct, behave correct. ng Presidente. Behave talaga, behave. Kaya nagkakaroon lang ng initan. Pero magaling din si Ace, si Kong Ace. Pag mainit, biglang suspended for 1 minute. Yung pinapa... Ang hirap ng trabaho ni Congressman Kaya- Barbers. Oh, kaya nga, para naiipit siya. Oo. Ginagawa niya. Uy, mamalay natin, siya ang pinakamalaki bayad. Mahirap nga, pero siya ang pinakamalaking bayad, kaya talagang game na game siya. Di natin alam, baka. Tapos sinasabi, oh, Mr. Chair, may rules tayo rito. Nakakalimutan mo. Nagsasagutan na. Oh, sorry, 1 minute suspension. Dun okay si Kong Barbers. Kumusta naman yung Okay. naging opening statement ni Kong Abante, Attorney Sal? Nako, yan ang nga ba sinasabi natin. Actually, oo, Intro pa lang, actually na kagad. it reminds me. That reminds you. Abogado rito. Meron din kayo sa abogado rito. Sinisiraan ako. Yung grammar ko daw, mali. Baka mas marunong pa ako mag-English sa'yo. O di lahat ng katabi ko, ikaw yun Alam mo, magkaibigan kami ni... Hindi naman binabanatan nitong si Attorney Panelo, si Abante. Ang alam nating binabanatan niya, si Corroborate, ang pangalan nun, si Dan Fernandez. Ikaw ba yan? Tapos, alam mo, Attorney Sal, sabi ng mga, kasi minention niya yung mga DDS vloggers. Sabi ng mga DDS naku. vloggers, Congressman Abante, hindi po ikaw ang pinariringgan namin. Correct! Ibang congressman. Ibang Pero siya congressman. yung nag-react. So tinitingnan ko si kasi magkaibigan kami niyan. Palagi niya akong ina-acknowledge pag nagkakasabay kaming guest. Napuri niya pa ako Nagkakasabay kaming sa mga panel interview. Nabarkada kami. Kaya siguro, ang feeling niya talaga siya. Kaya sama-sama na loob niya sa akin. Tinitingnan niya, matalim na tingin niya sa akin. Pero after 3 hours, nung nakita ko yung live moment sa tawa siya ng tawa sa mga biro ni Presidente, sinenyasan ko siya. Sinesenyasan ko siya na bumaba ka dyan sa itaas. Mag-usap tayo. So pagbaba niya, sabi ko sa kanya, Bishop Benny, kailan ka pa ba nagsalita ng with regards? Did you ever say with regards na may S ang with regard? Natawa siya. Kailan ka pa ba nagsalita ng evidences? Na collective noun yun, evidence dapat. Evidences? Dinatawa na naman siya. Kailan ka ba nag-pronounce ng country as country? Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun, hindi ikaw. Yung mga ibang kasama mo yun, hindi ikaw. Okay nagkabalikan na kami. ayos. Kahit na medyo itong si Abante, kulang na lang pumutok sa galit noon sa o opening salvo niya, di ba? Naging okay naman pala. Okay, ayos yun palakpakan nun natin pag ganun pinapalakpakan nun natin. Kahit yung si banal na aso hindi tayo believe diyan. Pero dahil magkaibigan sila nitong si Attorney Panelo, bahala sila diyan. So, hindi kayo nag-friendship over? Oo, balik na. Kasi sabi niya, Tuloy. magaling siyang umingles, di ba? Marunong siyang umingles. Kaya sabi ko, ba't kita babanatan? Marunong ka nga umingles Hindi ang babanatan ko lang yung hindi kasi masakit sa tenga. Paulit-ulit. Sabi ko, meron nga isang reporter. Oh, sir, nag-umpisa na si with regards. Pag mo pangangalanan yan. Ako na pangalanan ko na lang. Si Dan Fernandez. Si Boy UT Ring. Corroborate. Ay tayo, ako inaasar ko lang siya pero ako hindi ako nag-i-English. Kasi hindi tayo magaling mag-English. Kaya di natin pinipilit, magmumukha kang anga, di ba? Kaya hindi natin hindi tayo nag-i-English dito. Tagalog lang tayo, pwede na. Nagkakaintindihan naman tayo, papahirapan nyo pa ako. With regards talaga, oo. Alam mo, Attorney Sal, meron kami na-discover kahapon.
ang No. pinag-uusapan, ang minention, ay, wag ko na lang sabihin on air. I-text ko na lang sa'yo. Anyway, Attorney Sal, na-mention na natin si Kong Abante. Isa pa, gusto ko malaman anong reaction mo. Kasi hindi pa ito na. nagsasalita si Pierre Ito Ardi. na. Mainit na ang ulo niya. Tapos nakikita ko yung mga netizen, ang dami na sinasabi tungkol sa kanya. So how would you like to assess Congressman Paduano? Congressman Paduano, sinasabi nila, di ba? Aha. Pero, alam mo si Presidente, hanga ako, dapat uminit ang ulo niya. Pero iba, nag-reverse psychology siya. Sabi niya, sir, Your Honor, takot ako sa iyo eh. Takot ako eh. Kaya natawa na si nila. Paduano, Congressman Paduano. O kaya, hindi na natuloy yung kung ano man ang ini-expect yung away ng dalawa. Takot ako, baka i-contempt mo ako, pakulong niyo ako eh. Hindi po, hindi. Kasi Galing si diba, Tatay pag, Digong. yung Galing unang mag-reverse. part kasi nung hearing, kapag sinasagot agad ni Pierre Ardiles, hindi pa siya na- tapos magtanong yung mababata, sasabihin, I'm not yet finished. Oras ko pa, di ba? Tapos, papasok na naman si Kong Ace para suspension. Suspend mo na ulit yung hearing. So, hindi ko na mabilang kung kailang break itong hearing na to para magkaroon lang ng order, Attorney Sala, no? Pero natawa din O, ako siya- dun. Yes, Attorney. Alam mo na, diba, sa programa natin, may mga kinikriticize tayo. Yun, kung constructive natin. Pero let me also praise particularly 3 young congressmen. Kung napansin mo, 3 batang kongresista ron na magagaling magsalita, magandang accent, magandang English, at tunog abogado. Mga abogado nga pala, kaya naman pala 3. Napansin mo yung 3 abogadong bata doon? Magagaling sila. Sino yan? Okay yun. Hindi ko na maalala mga pangalan kasi hindi nga sila kilala, mga bagong abogado. Pero maalala hours din yun, Attorney Sal. Sige, i-check namin. 3. Alam mo, 3. Magaling, yung iba talaga magaling, pero wala na mas gagaling sa'yo, Atty. Salvador Panelo. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin na ho natin kung paano, ang dating parang pinagbantaan na, ang dating, hindi natin sinabing pinagbantaan, yung dating sa mga nakapanood doon sa banat nitong si Barbers. Ito mga kababayan, pakinggan ho muna natin ang mga banat nitong asawa ni Cardema, tapos tawid ho tayo doon sa, ang dating parang pinagbantaan nitong si Barbers, yung si Congressman Cardema. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a Pakinggan ho natin ito, manifestation. pakinggan natin. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila Naku. ibinoto at patuloy Correct. na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. Naku, ayaw marinig. Ayaw marinig yan ng mga taga-Quadcom. Ang gusto lang ho nilang protektahan dyan yung mga yung mga durugista. Pero yung mga biktima, wala ho silang pakialam dyan. Di kasama yung mga biktima sa usap. Lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasan na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga Nako. magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Correct. Ang Duterte Youth Party Maraming nasaktan. Maraming nasaktan doon sa banat mong yun, madam. po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Naka-Duterte Duterte fist pa. at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos
dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Yo. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Nako. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Palakpakan muna natin itong si Congresswoman. Mayayari siya nito. Pakinggan salamat, natin yung ma'am. para sa Mr. kanya. Chair. Bawal po pumalakpak Yun na, dito. yun na, Kung gusto yun niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Bakit allergic ka sa palakpak? Ay, ito palakpakan ko na nga. Nanto ko parang narinig yung palakpakan natin ito si Barbers Pag ganoon. Sige, Congressman Acop, you're recognized. thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Uy. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. Oh. Nasaan yung mga ba't di nyo labanan yung mga bumibiktima doon sa ating mga kabataan, yung illegal na droga? Ang lumalabas o kasi dyan sa mga pinag-uusapan nyo na yan, pinoprotektahan nyo o mas yung bentahe ng mga kriminal, mas napuprotektahan dyan sa inyong pinag-uusapan na yan. Mantakin nyo pinapagsalita nila mga convict, mga nasa loob ng presohan, mga dating mga self-confessed na na pulburon lord, 'di ba? Yung sila ang pinagsasalita, bakit din natin pagsalitain diyan yung mga biktima? Biktima ng mga drogista hindi yung mga magulang ng mga drogista. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. At ngayon, congressman ka. Ikaw naman, sir. Oh. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. Oo, pare-parehas nating mahal ang bayan. Wala naman nagsasabing may monopolya Pare-parehas nating mahal ang bayan. Kaso ang problema, yung mga tahimik, yung mga nasa social media, wala ho kaming interest na itinutulak. Yung pagmamahal namin, hindi kagaya ng pagmamahal nyo. Kayo mahal nyo. Dahil, alam natin kung bakit mahal nyo. Ano ba? Ano ba yung interest na itinutulak nyo sa pagsasabi nyo na mahal nyo? Kung mahal nyo talaga, dapat protektahan natin yung mga biktima ng mga terorista. Okay? Yun yung unahin natin dyan. Kami, yun ang gusto namin maisulong dyan sa usapin na yan. Pero kayo, iba yung gusto nyong maisulong. Nandyan na yung mga sariling interest. Nandyan na yung iba sa inyo dyan, mga re-electionist. Yung iba naman, tumatarget ng ibang mga position sa pamahalaan. Hindi tayo magkakaparehas. Magkakaiba tayo ng level ng pagmamahal dito sa bayan na to. Kayo, mahal nyo, pagpalagay natin, ibigay natin sa inyo yon. Kaso iba yung interest nyo.
At yung mga miron, na napakaraming miron na nanonood sa iba't ibang mga vlogger, magkakaparehas kami ng interes. Ang interes namin ay dapat protektahan yung mga ordinaryong Pilipino at hindi yung mga durugista. Wala naman nagsasabing may monopolya yung kung sino man sa pagmamahal sa bansa na to. Wala ho. Magkakaiba lang. Kayo kargado nga lang. Kayo, pwede natin sabihin, mahal nyo. Yung iba naging pulis. O yung iba naging Alex Bungkayaw Brigade, di ba? O yung iba dyan, mga Bold Star. Yung iba, mga banal puno. Di ba? Kakaiba tayo ng interest. Kahit kayo nga dyan kung wala yung Quadcom na yun, baka di man kayo nag-uusap-usap. Di ba? Ano yun, napakarami ko kasi mapagpanggap ngayong mga panahon na to. No, napakadami mapagpanggap. Kaya, ano lang ho kayo, dapat ma-discern nyo yan kung sino yung mga naku, dami yan kayo. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi No. ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. Duterte yun Tanga ka ba? Hindi naman pwedeng tawagin Duterte yun yan. Nantokwa, oo. Oo. Kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Oh. Nagseserbi. Ano lang to? Wag ganon. Ano na yan? Babuyan na naman yan. Wag ganon. Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Hindi nyo sinasabi, pero sinasampal nyo lang sa mga nanonood sa inyo. Di ba? Di ba? Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil nagagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chair. Mr. Chairman. Ayun, Mr. Chair. Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker. Siyempre, kailangan lang pagtulong-tulungan yung babae, yung, anong tawag dito, yung Duterte Youth Party. Kailangan nilang birahin yan ng sabay-sabay. Sorry, Lloyd. Congressman Abante. Katulad din po ni Congressman Romy Acop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. Naku. 1986, Naku. Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mas Maiba lang ho tayo. Grabe, no, yung itong si Dan Fernandez, no. Sa bagay, kung malaki naman yung budget, binenta ho niya yung political career niya, lahat ng mga magagandang bagay na pagkakakilanlan dito sa mama na to. Wala tayong alam diyan. Basta alam natin bold star yan si Dan Fernandez. Binenta ho niya dahil lamang sa pagpapakaaso at makinarya at impluwensya ng administrasyon. Yak! Ngayon, ang tingin sa'yo ng U-ring, ano ba, yung ang dami sinasabi, corroborate, madami. Magtagalog ka na lang kasi, sir. support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating Chief of Staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang MPA saan man sila naroroon. Ako. Bilang Parang di isang naman religious totoo yan. leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag Confrontational Evangelism. Na ang ibig sabihin nun, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw.
So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, Pinagtulungan na yung lahat po mali. tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes. Nagmamahal sa Nagmamahal sa bayan, okay? Oo. Sabi mo eh. If he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Naku. Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC Naku. in this country. Naku. Nakikipag-connect ka sa akin. Linaglago nitong si Abante si Trillian. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Oo. Hindi natin dito inaakusahan ang Wala sino kami mang nakikita personalidad. balanse dyan. Issues. Oo. Kaya nga sinasabi ko sa ating Balance. former president, Balance. hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Teka, 30,000. Labas mo listahan. Buisit na matanda na to. Labas mo listahan. I-file mo yung ano, yung mga file ng mga 30,000. Huwag yung puro laway lang. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan Totoo ang yan. napapatay. Kung galit na galit ho kayo dyan kay Abante, huwag niyo kong kalimutan mag-subscribe dito sa PH Update. I-click niyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Ng mga drug users. Huwag nating pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po Wow. ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Mr. Next, Chair, our senior Mr. deputy. Chair, would like to manifest. But before Okay. I recognize you, I will recognize Senior Deputy Speaker Dong Thank you, Gonzales. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. My dear colleagues and the former President, our Vice President, for the information of our colleague, Congresswoman Ordenas. Ang tanong po, bakit nandito po tayo ngayon? Because I'm the one who stood up in the floor last August 5, for your information, na calling for a joint investigation for the pressing issues of extrajudicial killings, illegal drugs, and illegal activities linked to Philippine offshore gaming operators. There are a lot of House resolutions. I filed also a House resolution number 1346 directing the inquiry in my own town in Mexico, Pampanga. And you know all of that doon po nakita yung work. Dong, yun kasama, yun yung plano. Yung lahat yan nag-pile up na yan, yung mga investigasyon sa Pampanga, dahil naman ho yan kay, ang pangalan ng mayor sa Pampanga, dito kay, yung pinabagsak nila, kay Tumang, kay Mayor Tumang. Nagkanda patong-patong ho. Siyempre, politika yan eh. 3.6 billion pesos na 560 kilos of shabu. And that is in my district, and that is in my province, and that is our town in Mexico. And nakita po din natin yung 3.8 billion worth na intercepted sa Subic Port na inotor po ni Congressman Jeffrey Conghun. Sinabi ko po lahat ito, there are a lot of House resolutions, and we have consolidated. That's why this Quadcom form na dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa Committee on Rules, and I think this is the first time in the history of Congress since 1907. This is the first time na nagkaroon po tayo ng Quadcom Committee. So wala po itong personalan, wala po itong politika, ma'am. Hindi po kami kay former President, wala po yun, ma'am. At sa ating Vice President, do not monopolize the love of country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Kami po, dito, Uy, mahal.
Musta distrito mo, Brad? Mahal, mahal. Nakatayo kami. We are staying here up to 2:30 in the morning. Eh, yun We are yung interest inviting nyo all eh. resource persons Oh. to dig it out what is true. Kapal Kung ng sino mga po, mukha nyo, hindi ah. naman ibig sabihin, in-invite ka rito, akusado ka na. Hindi po. There are a lot of witnesses. Eh, hindi ka akusado, pero yung mga tanong, yung kung paano ka ipoportray dyan sa hearing, eh, daig nyo pa ho yung convicted. Going to the office of our chairpersons of these various committees to testify, to tell the truth, at kami naman po, hindi naman po basta-basta, kinukuha natin yung mga witnesses. So, I repeat, Mr. Chairman. Oo, hindi thank nga naman pala binibetting process muna. Pagkapasok sa ano nila, narrative, pwede magsalita. you again for the opportunity. And I would like to enlighten our co-members, the members of this 19th Congress, please attend this Quadcom hearing. Totoo po yun. Hindi lang po andito ang ating former president ngayon. Nandito kayo. Hindi lang po nandito si Vice President Sara ngayon. Nandito kayo. Hindi po ganyan. Dapat. Kahit sino po, dapat. Hindi dapat ganun. Kahit ako naman congressman, kung wala naman dyan si Tatay Digong at itong si VP Sara, di naman ako pupunta dyan. Puro kababuyan ginagawa niyo. Ang gagawin ko dyan. Oh. Wala tayong pinipili. This is the love of country. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. Next, Congresswoman Castro. Thank you, Mr. Chair. Palabas na sana ako, pauwi na talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Hagag na hagag ka Alam naman niyo po, daw, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa Bakit nasasaktan ka? Kasama ka ba nila? mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yon, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intention, no, ng mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad ng sinabi ng ating chair at SDS. Isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, hinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair, ng ng mga karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know, idol mo, si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po, ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No? Kaya po, at isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso, kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin, ito naman talaga yung mandate sa atin, ay tumulong na lang kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka, bakit ba merong mga armed struggle? Maraming nauuto yung mga kaibigan mo, yung mga kabataan sumapi sa kanilang walang kwentang pinaglalaban. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit meron confidential fund si VP. At yun ang dahilan kung bakit kinukontra yung confidential fund. Kasi wala nang nare-recruit yung mga kaibigan niya. Nilulutas natin yan, hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, ng militarization, yung ating Peace talk laging mo, mukha mo. iniisip at laging sinasabi Peace natin talk na mo, mukha terorista mo, si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po kasi nagiging irrational, no, yung mga ganitong mga statement ng ating colleague, pasensya na, with due respect. Sana hindi na maulit ito. At aasahan natin, tama po, aasahan natin sa mga susunod na mga hearings, si Representative Cardema, na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito sa ginagawa natin sa Quadcom at sa iba pang mga hearings, Oh. Mr. Chair. Kawawa yung Thank mga you. Maraming congressman. salamat, Congresswoman Castro. Kawawa yung mga congressman na hindi nila kaalyado, no? Talagang binibiraw nila. The next to interpolate, and I think the last to interpolate, is Congressman Romy Ako. No, last for the first round. I was Nag-aayos pa lang Ito, yung mga ito. page natin ng mga upuan. Mr. President, please allow me to ask the questions to you. And I hope they would not be considered as stupid questions dahil ayaw nyo po na matanong kayo ng stupid Biro lang yun, sir. questions. Hindi naman ako. Ah, Part of it. Thank you. Araw-araw na, yun ang may mouth.
Marami pong salamat, Mr. President. Clarification lang po. A while ago, kayo po ay natanong tungkol dun sa mga prinisinta ni Senator Trillanes na mga bank accounts. And you said you would sign a Mr. waiver. Chair, with all due respect, Mr. Chair, can you please... Naku. Can I move for 1 minute suspension? Ayan na po, dito 1 na, minute dito na suspension. sila magkakagulo eh. Oh. What is the commotion? Bakit? Oh. I think, Mr. Chair, it's better that we What happened? transfer some of... Ano nangyari? You wish me to explain? Nangyari. Nang dumaan lang ako, Mr. Chair, sabi niya, di ba bayad Oh. muna ka? O so ano ngayon? Speak louder. Nang dumadaan ako, Mr. Chair, ang sabi ni Mr. Cardema, di ba bayan muna ka? Tumatakbo ka sa eleksyon. So sabi ko, marami namang congressman dito tumatakbo sa eleksyon. Bakit kami ang mini-mention mo? Okay, sige po. So yun Maraming na naman salamat po po. ang ano ko. Maraming salamat. Thank you, Mr. Mr. Chair, Cardema. Mr. Chair, I would advise our guests here, please not to provoke anybody, especially the guests here, if I may humbly request, para hindi ho tayo tumagal pa. Thank you, Congressman Adjong. Mr. Chairman, Uh, Mr. Chairman, Mr. Yes, Chairman, sir. yeah, ask former Congressman Eric Colmenares as a resource person to go back in the meeting room No, I think he's going to the Unless- comfort room. unless nasa siya, sa comfort room. Yeah, he's going to the comfort room. So please be ito na ho. reminded, Mr. Cardema, Ayun ito na. reminder lamang po. Naku, Dito magbabanta na sa si meeting Boy. ito, hindi nyo po Oh. pwedeng itaunt, Grabe. palakpakan, o Oh. insultuhin kahit sino. Paalala lang yan. That the next time gawin mo yan, baka ikaw ang magsisi, ha? Just a Grabe, reminder. ang kapal na mukha nito. Thank you. Grabe, yun na nga mga kababayan. Nakita nyo ho kung gaano ka-arrogante. Arrogante itong si Robert H. Barbers, ha? Kung di man pangbabantayo, sa mga nakakarinig at nakakita dyan sa ginawa ni Barbers na yan, napakahambog nyo ho, sir. Mag-iinay-hinayo kayo sa mga ganyang klase yung banat kung ayaw nyo nako-content kayo ng mga gumagawa na reaction video. Yun na nga mga kababayan, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.